Amen. Dito po tayo sa Mark 5. Mark 5. Mark ba to? Oh, Mark 1 yan. Mark 5. 1 hanggang 20 po. Kung may mga Bible po kayo, ayan, punta po tayo sa Mark 5, 1 hanggang 20. Ayan, para maging aware po tayo, lalo po yung mga bago. Yung mga bago, no, pakinggan nyo pong mabuti ang sinasabi ng Panginoon dito. No po? Hallelujah. Sabi po dito ng Panginoon, ito po ang kwento, no, ng isang lalaki na sinapian ng masamang espiritu. No po? Masamang espiritu sa lugar ng Gerazeno. Sabi niya po dito, hallelujah, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gerazeno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinapian ng masamang espiritu. Take note po masamang espiritu po yung nakasanib sa tao. So, maliwanag na maliwanag po na pwede tayong saniba ng masamang espiritu. Tayo po ay tao. Amen? Yung lalaki po na yun ay tao. Okay? Pero mag-aaral po tayo sa panahon ito, sa oras na to, na tayo ay ibubuksan ng Diyos ang ating mga mata, ang ating mga spiritual na buhay. Bubuksan po ng Lord ang ating spiritual eyes, ears, ano po, sa oras na to. Para maging aware po tayong lahat, no? Hindi para takutin, kundi para maging babala sa bawat isa sa atin at maisip ninyo na lahat tayo, there is a power. There is a power in you. Okay? Greater is He who inside you. Sabi nga po. So, glory to God. Sabi niya dito, ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw at gabi, nagsisisigaw siya at sa mga libingan at kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Hallelujah. Hihinto po muna tayo doon. Ano po? Para ma-emphasize lang natin itong kwento. So, dun po sa lugar ng Gerazeno, may isang lalaking sinasaniban daw po ng masamang espiritu. So, kung may masamang espiritu, kapatid, may mabuting espiritu. Tama? Kung may masamang espiritu, may mabuting espiritu at nag-iisa lang yun. That is the Holy Spirit. Ano? Espiritu lang po ng Diyos ang mabuti. Amen? The rest of spirit, hindi na natin alam. Okay? There is only one spirit po na dapat mong paniwalaan. That is the Holy Spirit, which is part of the three person, yung tatlong persona. He is God. Okay? So, yun po yung kailangan mong espiritu. Huwag mong tatanggapin ang masamang espiritu sa katawan mo, kapatid. No po? Huwag niyong tatanggapin. I-rebuke niyo yan. Every prayer ninyo, no? Dahil may espiritu ng masama, lagi niyong i-rebuke yung spirit ng masasamang spirit. Dahil maraming klase ang espiritu. Okay po? Pero claim it that you have the Holy Spirit that dwell in you na walang masamang espiritu na mag-a-appear or magdadwell pa sa inyo. Huwag niyong papayagan. No po, huwag niyong papayagan. Kailangan niyong ma-activate po ang Holy Spirit sa buhay ninyo. Sabi po dito, kapag pala may masama kang espiritu na sumanig sa katawan mo, hindi mo alam ang ginagawa mo. Di ba? Wala siya sa sarili niya. Sinasaktan niya ang sarili niya nang hindi niya alam. Walang taong gustong saktan ng sarili mo. Pero dahil may masamang espiritu na nasa loob ng katawan niya, kahit daw tanikala, alam niyo po yung tanikala, yung bakal na tinatali sa paa, yung bakal sa gate na tinatali, that is tanikala. Yung mga bakal na kinakabit na parang posas, yun po yung tanikala. Gaano kalakas yung masamang espiritu pag sumasanig sa katawan ng tao? Kaya niyang gamitin ang katawan mo, kapatid. Lalo na pag mahina ka. Pag mahina ang faith mo at pananampalataya mo, kapatid, kaya kang gamitin ng masamang espiritu. Kaya napakahalaga po ng babad. Napakahalaga ng babad sa salita ng Diyos. Kasi pag kahit sabi mo Kristiyano ka,
Maraming Kristiyano nga sabi nga, pag hindi nagbe-burn ang fire po, matatalo tayo. Maging aware po tayo mga mahal ko. No, dahil this is true. Totoo po ito. Okay? Sabi niya dito, yung tanikala na tinatali sa kamay at paa niya, nakakalag niya yun. Hindi dahil sa lakas niya, ha? Dahil sa espiritu na nakasanib sa kanya. Okay po? Dahil sa espiritu na nakasanib sa kanya, kaya niyang kalagin yun. Ginagamit yung katawan niya para makalag yung mga tinataling mga bakal sa katawan niya. Sa kamay at paa, kapatid. Take note, sa kamay at paa, may tanikala silang tinatali doon sa nasaniba ng masamang espiritu. Hindi po mabuting espiritu, ha? Masamang espiritu ang sumani doon sa lalaki. Araw at gabi sumisigaw siya. Saan? Sa libingan, sa sementeryo. Sumisigaw siya sa mga libingan, sa mga kabundukan. Walang matinong tao na sumisigaw ng basta-basta kung wala kang espiritu na ganon, na masama, hindi mabuti. At sinusugatan mo pa yung sarili mo ng matatalas na bato, kapatid. Be aware. Kaya may mga tao na nagpapakamatay. Hindi po nila gusto yun. But there's a spirit. May espiritu, kapatid. Kailangan maging aware ka. May espiritu na gumagala dito. Sabi nga, di ba, sa Efeso 6, ang kalaban natin, mga masasamang espiritu na naglalagalag dito. Maging aware ka. Kapatid, maging aware ka. There is a spirit. Kaya may God's armor. Kailangan nyo i-declare po ang God's armor. No po? Mahalaga po yan. So, dito sinasaktan niya yung sarili niya. Mga tao po, sa ano yung mga nangyayari po sa mga tao na mga may bad spirit? Marami po ang spirit na lumalaganap sa mundong ito. Kaya nga po maraming mga albularyo, maraming mga gumagawa ng mga gamot na ganyan. No po? Marami silang ginagawa na ginagamot-gamot. Bakit po tao? No? Bakit tao ang ginagamit ng mga masamang espiritu? Kasi sila yung nakikisalamuha sa mga anak ng Diyos. Sila ang naninira ng mindset natin, no? Hindi natin nalalaman, naloloko na tayo. Nagkakaroon tayo ng deception. Ano po yung deception? Nalilinlang ang utak mo, nalilinlang ang isip mo na akala mo sila ang manggagamot. Kasi napapagaling nila. Bakit nila napapagaling? Kasi galing din sa kanila yung sakit na yon. Hindi yun galing sa Diyos. Hindi yun galing sa Diyos. Sila lang din po ang may likha ng mga sakit na yon. Do you know that there is a spirit of death? Alam niyo po ba na may espiritu ng death? Alam niyo ba na may espiritu ng anxiety, espiritu ng mga panlilinlang, espiritu ng mga sakit? Alam niyo po ba yan na hindi yan galing sa Diyos? Yung mga sakit na yan, hindi yan galing sa Diyos. The spirit of death, na po, ang espiritu ng kamatayan, ang nagbibigay ng mga sakit na yan. Ang espiritu, yung masamang espiritu, doon galing yon. No po? Sabi nila, bakit kapag ikaw ay isang Kristiyano, na tunay na Kristiyano po, ha? Take note po, ha? May Kristiyano-Kristyanuhan. Sabi ng ibang tao, hindi pwedeng maposes ang tunay na Kristiyano. That is true. Okay? Totoo po yan. Kung, kapatid, tunay kang Kristiyano. Okay? Merong kunwari ang Kristiyano na kunwari tumanggap, pero walang nababago. Kaya bakit may Kristiyano na sinasaniban pa rin ng anxiety, sinasaniban pa rin ng mga problema, sinasaniban pa rin ng mga sakit, no? Hindi gawa yan ng Diyos. Hindi po yan gawa ng Diyos. Hindi po yan gawa ng Diyos. There is a spirit in this world. Marami pong espiritu dito sa mundo pag hindi tayo aware. Pag di tayo aware. Okay? Mga nagtuturo ng mga black magic, mga pangkukulam, mga espiritu po yan. Hindi sila yan. There is a spirit behind ng tao na nagdo-dwell po sa katawan ng tao. Kailangan nilang gamitin ang katawan. Okay? Patutunayan ko po yan sa verse na to, na kailangan nila ng katawan. No po? Sa 6 po, malayo pa'y natanaw nito si Jesus. Sino daw po ang natanaw? Si Jesus, kapatid. Hindi kung sino mang tao, ha? Hindi po kung sinong tao. Yung Diyos na sinasamba mo at sinasamba ko, yung natanaw ng lalaki, na sinasaniba, na sinabing malakas, okay?
sinabing sinasaktan ng sarili niya, sinabing pag tinali nila ng tenakila, nabubuwag niya yon. Okay? Ito yung tao na yon na malayo pa lang si Jesus, natanaw niya. Anong ginawa niya? Nasa verse 6 po tayo. Buksan niyo po inyong Bible ha. Maging aware po kayo. Buksan niyo po yung Bible ninyo. Hindi ko to sinasabi. Kwento po ito ng katotohanan. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Ano daw? Yung sinasaniban ng masamang espiritu na hindi mapigil na mga tao sa lugar nila nung nakita niya at natanaw pa lang niya, kapatid, natanaw pa lang niya si Jesus Christ. Siya ang mismong tumakbo papalapit kay Jesus Christ. Hindi si Lord, ha? Hindi si Lord. Siya ang mismong lumapit kay Jesus Christ nung natanaw pa lang niya. Okay? Nakikita niyo po ba yung kapangyarihan ng Diyos dito sa kwento na to? Natanaw pa lang niya pero tumakbo siya papalapit. Samantalang yung mga tao na nasa paligid niya, takot na takot sa kanya dahil nabubuwag niya lahat. Natatanggal niya yung mga kalag ng mga kadena. Di ba? Malalakas sila eh. Malalakas sila dahil sa masamang espiritu. Pero kapatid, mas malakas ito. Yung dumarating, mas malakas. At sigurado ito. Yung Jesus Christ na pinupuri mo, kinakantahan mo, tinatawag mo sa panalangin, mas malakas sa masamang espiritu na to. There is no more powerful than Jesus Christ, our Lord. He is Almighty. He is Almighty. Sumigaw ng malakas yung lalaki sa verse 7 ko. Jesus! Sabi niya. Kilala niya po anak ng kataas-taasan. Kataas-taasang Diyos. Anong pakay mo sa akin? Nagtanong siya. Do you think aksidente na nagpunta si Jesus Christ sa lugar na yon? Wala pong aksidente. May gagawing himala ang Lord sa lugar na yon. Kapag may kinakatagpo ang Diyos at narinig mo ang tawag ng Panginoon sa'yo, huwag mong titigasan ang puso mo. Dahil may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong titigasan ang puso mo, kapatid. Dahil kaya mo ito naririnig, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi niya, sumigaw siya ng malakas, Jesus, kilala niya pa. Kilala niya, the powerful name. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos, capital D po yan na hindi mo ako pahihirapan. Kapatid, yung kinatatakutan ng mga taong masamang espiritu, nakikiusap sa Diyos na meron ka at meron ako. At gusto niya na mangako sa kanya si Jesus Christ na huwag siyang papahirapan. Ibig sabihin, the power of Jesus Christ itself at even ang masamang espiritu na to na nakasanib sa lalaking yon ay kilala. Kilala niya na Diyos ng kataas-taasan si Jesus. Ibig sabihin, mas mababa siya doon. Tama? Ibig sabihin, yung masamang espiritu na yon, kung kataas-taasan si Jesus Christ, mas mababa ka doon. Diba? Mas mababa siya doon. Diba? Yung masamang espiritu, kapatid, sa verse 6, lumuluhod sa Diyos mo at Diyos ko. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Ang bihira. Sa verse 6, lumuluhod sa harapan niya. Yung masamang espiritu, samantalang sila, hirap na hirap, tinatalian pa nila, wala silang magawa. Pero nung natanaw lang si Lord, malayo pa, lumuluhod na siya. Gaano kalakas yun? Kaya, kapatid, huwag kang natatakot sa masasamang espiritu. Labanan mo siya in the name of Jesus. Kasi lumuluhod sila eh. Even ang masamang espiritu, alam nila na Diyos si Jesus. Alam niyo ba kung saan galing masasamang espiritu? They are falling angel. Falling angel sila. Falling angel sila. And you are created by the Lord na kawangis niya. Kung totoo kang mananampalataya. Kung totoo kang mananampalataya, kapatid, hindi mahirap.
Basta buo lang yung iyong faith sa Diyos na alam mo siya ang pinagkakatiwalaan mo. Isipin mo, inaalipin ng masamang espiritu na 'to yung lalaki na yun, wala siyang kaalam-alam. Sinasaktan niya yung sarili niya na matatalim na bato, nagpapakamatay na siya, hindi niya alam yun. Pero dahil sa espiritu na nakasalig sa kanya, nagiging alipin siya. Kaya ikaw kapatid, yung espiritu ng mga pag-aalala, espiritu ng mga anxiety mo, ng mga sakit mo, iniisip mo, kapatid, yung utak mo, inaalipin ka ng espiritu na 'to. Pero kung mananampalataya ka sa Diyos na 'to, ang isip ng tao, isa lang ang kayang isipin. Hindi mo kaya mag-isip ng dalawa. Makikipag-ano po ako sa inyo. Ang isip mo, pag pinagana mo ng problema, puro problema lang yan. Hindi mo kayang mag-isip ng dalawang bagay. Isa lang ang kaya mong papasukin sa utak mo. Kaya kung may kaya kang papasukin sa utak mo, kapatid, yung positibo na, huwag yung negatibo. Mas madaling isipin na gagaling ka kaysa may sakit ka. Gagaling ako. Sa pangalan ni Jesus, magaling na ako. In the name of Jesus. Hindi ba mas madaling isipin yun? Kung kaya mong papasukin yung mga negatibo sa utak mo, then you are the one who have power to discipline yourself. Papasukin mo yung mabuti. Mabuti. Positibo. Bakit pinag-aaral sa salita ng Diyos? Idikit mo kahit saan. Idikit mo, kapatid, dahil there's a power in the Word. There's a power in the Word of God. Because Word of God itself is God. Word of God itself is God. Declare it. Declare it in the name of Jesus. Declare it, kapatid. I-declare nyo. Kailangan nyo i-declare yan. Kasi lumuluhod ang masasamang espiritu. Ang mga sakit na yan, lumuluhod yan sa paanan ng Diyos. Alam nila ang Diyos. Alam nila, kilala nila ang Diyos. Huwag niyong sasabihin. Huwag niyong sasabihin na mas makapangyarihan yung masasamang sakit na yan, yung masamang espiritu na yan na nag-a-appear. Alam niyo ba kung bakit tayo nagkakasakit? Dahil sa kasalanan. Yung iba po dahil sa kasalanan. Dahil sabi sa James 2:10, kung hindi po ako nagkakamali, no? Kapag may isa kang kasalanan, kapag ikaw ay nabubuhay sa batas ng Diyos, sa batas ng Diyos, pag nabubuhay ang isang tao, kapag nakagawa daw ng isang kasalanan ng isang tao, binuwag mo na lahat. Binuwag mo na lahat. Ang isang kasalanan na ginawa mo, lahat yun, kasalanan na. Kahit, kahit, kahit pa may mga mabubuti ka, nagkasala ka na. Maaalipin ka na ng kasalanan kasi pinayagan mo siyang magkaroon ka ng pagkakasala. Tandaan niyo po, may pagkakasalang nakakamatay at may pagkakasalang hindi. Na po? Kaya dapat malinaw yan sa atin. Alam niyo ba, sabi niya dito sa Romans 7:5 sa English po, ano? When we were living in the flesh, the sinful passion that we are awakened and aroused up by the law were constantly operating in our natural power so that we bore fruit from death. Kapag nung tayo daw ay namumuhay pa sa kasalanan, 'di ba? Tayo ay namumunga ng kamatayan, 'di ba? Kasi ang kabayaran ng kamatayan ay kasalanan. Kaya nung tayo namumuhay pa sa ating laman, 'di ba? Tayo lahat ay kandidato ng kamatayan talaga. As in kamatayan because we are sinner. We are sinner, kapatid. 'Di ba? Yung spirit of death, talagang kandidato tayo doon. Pero sabi ng Diyos, sa James 10, di ba? Sabi niya po, sino pong meron Tagalog dyan? Pabasa nga po ako sa James 10 po. Kung meron po kayong Bible, patulong nga po sa James 2:10 po para nababasa natin, no? Para nababasa po natin kung ano yung sinasabi doon. Meron po bang pwedeng magbasa? Tingnan natin, Beb. Ano po yun? James 2:10? James 2:10 po. Wait lang po. James 2:10. Sinasabi po sa kanyang salita, Amen. Ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumalabag
sa isa ay lumalabag sa lahat. Amen po. Purihin ang salita ng Panginoon. Narinig niyo po yun, ha? Hindi ko yung salita. Ang tumutupad ng salita at lumalabag sa isa lang po, kapatid, ay lumalabag sa lahat. Okay? Napakalinaw po nun sa salita ng Panginoon. Kapag isa lang ang nilabag mo, lumabag ka sa lahat. Kaya wag mong sabihin, nagsinungaling lang naman ako eh. Di ba? Nagsinungaling lang na, ang naglabag sa isa, lumabag sa lahat. Okay? That is the law of the Lord, di ba? Pero sabi nga, we are saved by the grace. We are saved by the grace. Sa lahat ng totoo lang po, sa totoong sumasampalataya. Dahil sinabi niya dito sa Galatians 3:13, ang Christ ang nag-purchase sa atin. Diba? To our freedom. Okay? Yun yung, nung tumanggap ka ng banal na espiritu, nung tumanggap ka sa Diyos, God purchased you. Binili ka sa mahalaga, sa mataas na halaga. Diba? He redeemed us. Yun ang ibig sabihin nun. He itself redeemed us. From the curse. Sa mga sumpa na yan, sa mga kasalanan, sa mga law, sa mga batas. No po? Ang Diyos ang tumubos sa atin, no po, sa mga batas na yan. Yung mga law na yan, yung mga nabubuhay noon sa batas. Naka-unmute po. Okay, hindi ko po pa-unmute nga po, Ate Cristita. Salamat po. Yan. So, ang Diyos po ang tumubos sa atin, no? Sa mga batas na yan. By Himself. Yung law by Himself. Diba? Becoming cursed for us. Yung kasalanan na nailagay, yung mga sa atin na tayo ay inaani natin, diba? Ang Diyos mismo sa sarili niya po ang tumubos niyan. Sabi niya sa Hebreo 2:14, Christ, through His death, destroy the one who has the power of death. That is the devil. Hebreo 2:14 po, the power of death. There is a spirit of death. Kapatid, and that is the sin. Yun yung kasalanan. Na po, pag tayo namumuhay sa kasalanan, we are always candidate of death. Na po, kandidato tayo na kamatayan. Pero sabi ng Diyos, I am the true vine. Okay? I am the true vine. You are the branches. Whoever abide in me will produce much fruit. He doesn't will be like a branch that get cut. Withers and dry up. Hindi ka daw magiging katulad ng mga sanga na hindi nakadugtong sa puno na itatapon lang sa apoy. Na matutuyo at itatapon sa apoy. Sinabi niya yan sa John 15:5-6. God is the true vine. Kung hindi ka nakakonekta sa Diyos, di ba? Pag ang kasunod po nun, apart from me, you cannot do nothing. Kaya wag ka lalayo. Wag ka lalayo. Hindi mo malalabanan ng masamang espiritu kung nakalayo ka sa Diyos. I am the true vine, sabi niya. Huwag kang sumisipsip sa iba. Hindi sa tao. Sa Diyos ka lang magtitiwala, hindi sa tao. Amen? Sa Diyos ka lang mag-a-abide, hindi sa tao. Kaya tandaan mo, sa Diyos ka lalapit. Yun ang true vine. Yun ang true vine. Tulong lang yung iba. Mga prayer ng ibang tao, tulong lang yon. Pero dun ka mag-connect, dun ka magtitiwala. Doon ka magtitiwala. Huwag kang magtitiwala sa ibang bagay. I am the true vine, sabi ni Jesus. I am! Si Jesus mismo po ang nagsasabi nun. Kaya doon ka mag-a-abide. Doon ka mag-a-abide sa Kanya. Bakit po? Sabi kasi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Si Jesus po mismo ang nagsabi niyan, I am the resurrection and the life. Sinabi niya yon kay Maria. Nung namatay si Lazaro. Do you believe in me, Maria? Sabi niya, I am the resurrection. Sabi niya, alam ko naman po na mabubuhay yung kapatid kong si Lazaro pagdating ng huling araw. Maria, sabi ni Jesus, do you believe in me? Do you believe in me? Sabi niya, di ba? Jesus said to her, I am the resurrection and life. And whoever believe in me will live even if he dies. And everyone who like and believe in me will never die.
Pero dapat sigurado ka na do'n ka naka-abide. 'Di ba? Anong sabi niya? Believe. Maniwala ka daw. Kailangan mong maniwala. Kailangan mong ilagay dito sa isip mo, I believe. I believe, Lord, that you are God. I believe, Lord, that Jesus is the life, the resurrection, the Redeemer, the Savior, the God of God, the King of Kings. Di ba? More than cancer, more than goiter, more than the bad spirit inside you. Di ba? Kailangan alam mo lang i-activate, kailangan alam mo gamitin. Dapat alam mo yung gamitin. Kasi sinabi ng Lord, I am the bread of life. I am the bread of life. Sabi niya, whoever come to me will never be hungry. Will never be hunger. Sabi po ng Diyos, Jesus Christ itself ang nagsabi nun. And whoever believe in me, sabi niya, will never be thirst. Hindi na mauuhaw. Just believe. Belief. Napakahalaga po ng belief. You cannot please God without faith. Sinabi niya sa Hebreo 11:6. You cannot please God without faith. Napakahalaga po ng pananampalataya, kapatid. Dahil ang magnanakaw sa mundo, sabi niya sa John 10:10, nagnanakaw lang sila, nag-i-steal sila, nag-kill, kapatid, pumapatay, nagde-destroy. Amen? Pumapatay. Kapag hindi mo kinaya yung masamang espiritu, at hindi mo alam kung paano labanan, pwede kang mamatay. Kapag hindi ka naka-abide sa Diyos, isang pitik ka lang, pwede kang patayin kapag hindi mo alam kung ano ang source ng buhay mo. Because Jesus Christ itself said, I am the light, the way, and the truth. Amen. Dapat alam mo yun. Dapat alam mo that there's power in Jesus. There is power in Jesus. Di ba po? Kaya nga itong masamang espiritu lumuluhod sa kanya. Kasi alam niya, itong kataas-taasang Diyos. Baka ikaw, kapatid, hindi mo alam. Kaya ka ba alipin ng anxiety? Kaya ka ba alipin ng mga sakit? Kaya ka ba alipin ng kasi hindi mo alam. Alam mo pero hindi mo kinikilala. Alam mo pero hindi mo ina-activate. There is activation. There is anointing inside you. You need to release. Believe. Have faith, kapatid. Yun yung sinasabi ng Lord. Kasi magnanakaw sila. Pumapatay sila. Nililinlang ka nila. Kaya nga pag yung isip mo, pinasukan mo ng negatibo, nandun ka na lang eh. Kasi isa lang kayang isipin ng isip mo. Pero kung may papapasukin ka sa isip mo, siguraduhin mo word of God ang pinapasok mo. Siguraduhin mo, kapatid. Dahil sabi dito, sinabi niya na mangako ka sa akin, ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Diba? Alam niya na kaya siyang pahirapan ng Diyos. Alam niya rin na kaya siyang parusahan. So kung ang Diyos ay mas mataas ang kapangyarihan, hindi tayo dapat natatakot sa masamang espiritu, sa mga kamatayan na yan, sa sakit na yan. Dahil ang Diyos ang buhay. Ang Diyos ang tinapay. Ang Diyos ang pagkain. Hindi ka rin dapat natatakot na magugutom ka dahil ang Diyos ang nagpo-provide. Amen? The only way you know is to believe. You have to believe na hindi ka pababayaan ng Diyos, that God will never forsake you. Kaya hindi mo alam kasi hindi mo inaaral. Hindi ka nagbababad sa salita. Kaya mas marami kang negatibong pwedeng papasukin, opinion ng mga tao. Diba? Pag sinabi, mamamatay na yan. Mamatay na sa buwan mo. Kasi yun ang sinabi nila eh. Pero sabi ng Lord, I am life. Whoever believe in me will live. Sabi ng Diyos. Kung sino man na naniniwala sa akin, mabubuhay. Kahit patay na siya, mabubuhay pa rin siya. He will never die, sabi ng Diyos. Jesus Christ itself ang nagsabi nun. He will never die. Sabi niya sa 8, sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus sa masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Diba? Natatakot siya na pag pinalabas siya sa katawan ng tao na yon, wala siyang pupuntahan. Mapapahirapan siya kasi kailangan niya ng katawan. Anong sinabi niya? Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sabi ni Jesus sa kanya sa verse 9. Anong sagot niya? Batalyon. Sinabi niya, batalyon sapagkat marami kami. Tinakot niya pa si Jesus, sinabi niya pang marami sila. Tugon niya. Diba? Si Lord, kahit mag-isa lang niya, anong pakailam ko? Diba? Anong pakailam ko kung marami kayo? Diba? Kaya ikaw din. There is inside you na powerful, kailangan mo lang i-activate.
Kailangan mo i-activate. Kahit may cellphone ka, pag hindi mo na-charge, hindi mo yan magagamit. Amen? Kahit ano pang klaseng cellphone mo, kahit class pa yung cellphone mo, kahit model pa yan ng 2023, kung hindi yan naka-charge, useless. Kung wala yung battery, useless. Ano ikakarga mo? Anong igagatong mo sa sarili mo? Lord! Lord itself. Word itself. Jesus Christ itself. Dapat doon ka naka-true abide, doon ka naka-connect, doon ka sa puno na yun naka-connect. Kasi yung puno na yun ang magbibigay sa'yo ng bunga ng pananampalataya, bunga ng pagpapala, bunga ng katapatan, kabutihan, kagandahang loob, disiplina sa sarili, pananampalataya. Doon mo yan mabubunga, doon mo yan makukuha. Yung mabunga na yun. Ang Diyos ang magbibigay ng bunga sa'yo. Hindi mo yan makukuha sa ibang tao. Regalo ng Diyos ang kagalakan. Pero bakit wala kang kagalakan? Kanino ka nakasipsip? Bakit wala kang pananampalataya? Nabubuhay ka rin, mamamatay na ako sa sakit ko. Kulang ng faith. Sabi ng Lord, you cannot please me without faith. Ang lit-lit ng ganyan lang yung pananampalataya mo sa akin. Diba? Gagamunggo na nga lang, di mo gagamustasa na nga lang, di mo papaganahin. Diba? Nagdadasal ka lang, pero yung mindset mo, may sakit pa rin ako. Kapatid, kung kaya mong isipin na may masakit ka, isipin mo na magaling ka na. Mas madaling isipin yun kaysa isipin may sakit ka. Pinagaling na ako ng Diyos. Because He said in His word, in His stripes, I am healed. Sa mga latay ng Panginoon, I am healed. It's about you to activate the words of God through your mind. Restore. Restore your mind with word of the Lord. Restore your heart with belief that God is Lord Almighty, King of Kings. He is sitting in the right throne of His Father in heaven. And He will exalt. He will exalt. Lahat ng mga tuhod ay luluhod sa Diyos. Kahit nga masamang espiritu, lumuluhod eh. Saan ka pa magtitiwala? Kahit hindi mo siya nakikita. May kapangyarihan siya. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Sabi niya, nakikita man o hindi. Siya ang Diyos. Amen? Nakikita mo man eh hindi. Yung masamang espiritu na yun, hindi nakikita ng tao pero niluluhudan siya. Diba? Kapatid, He is God. At kung paano yun gagawin sa'yo ng Diyos, wala ka ng problema doon. Huwag mo po problemahin yun. Sasakit ang ulo mo. Problema yun ng Diyos kung paano niya gagawin. Ang kailangan mo lang maniwala, manampalataya, sumampalataya at maniwala ka. Sabi ng Diyos that I am life. I am the resurrection. Diba? Yung katawan na patay, mamubuhay physically. Si Lazaro nabuhay. 4 na araw na patay, binuhay. Diba? Namatay na si Jesus Christ. Si Lazaro, buhay pa rin. Kasama ng mga kapatid niya. And I believe, nung namatay si Lazaro, nasa langit din siya buhay. Amen? Sabi niya dito, nung tinakot niya si Jesus Christ at nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Yung masamang espiritu nakiusap kay Jesus na huwag palayasin sa lugar na iyon. Kaya nga pag may mga sinasaliba ng masamang espiritu, ano lang sasabihin mo? In the name of Jesus. Basta may faith ha. Huwag lang yung ampaw na faith. Yung may faith na tumatayo. Yung may faith na matapang because of Jesus Christ. Yun, dun mahuhugutin yung strength mo. Diba? In the name of Jesus, i-rebuke mo yan. I-rebuke mo siya. Yung may pananampalataya, huwag yung ampaw ha. Huwag yung sanguso lang. Yung may puso. Yung alam ng puso mo, walang doubt, pati isip mo, walang doubt. Dahil ang pagdududa ay pagsasabi sa Diyos na wala kang tiwala sa Kanya. Okay? Ang doubt po ay nagsasabi sa salita ng Diyos na ikaw ay walang tiwala sa Diyos. Kung hindi ka magkakatitiwala sa Diyos, kanino mo gustong magtiwala? Amen? Kanino mo gustong ilagay yung tiwala mo? Sa tao? O sa pangako ng Diyos? Amen? Alam po natin, no, kung anong mas makapangyarihan. So, mag-isip po tayong mabuti. Hindi tayo laging puro gatas ang ginagatas. Hindi dapat puro gatas. Ang tagal na ng iba na mananampalataya pero hanggang ngayon alipin pa rin. No po, wag tayong magpaalipin. There is power in Jesus. Sabi niya, samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng baboy na nagsisikain. Normal po yung mga baboy ha, kapatid. Nagsisikain lang sila.
tahimik na kumakain yung baboy. Payapa. Amen? Payapa sila. Nakita ng masamang espiritu yung mga baboy na batalyon na kumakain. Na po? Sa bundok. Amen? Yung mga baboy, kawan, ibig sabihin marami sila. Kawan yung baboy eh. Dahil sinabi niya na batalyon sila na marami daw na masamang espiritu na nandun sa lalaki, kailangan nila ng kawan din na baboy. Ibig sabihin, hindi pala isang espiritu lang ang nakalagay sa katawan ng tao. Marami siya, maraming klaseng masasamang espiritu, kung ano-anong masasamang espiritu. Siguro, spirit of death, spirit of anxiety, spirit of, ano pa ba, spirit of pagnanakaw, pagsisinungaling, mga espiritu ng mga ganyan, di ba? Ang dami. Kaya kailangan niya ng kawan ng baboy. So, yung nananahimik na baboy na kumakain, di ba? Na nagsisikain, sabi niya sa 12 sa verse 12, nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu. Yung masamang espiritu nagmamakaawa ulit kay Jesus Christ, papasukin mo na lamang kami sa baboy. Na po? So, ibig sabihin, yung masamang espiritu, nakikita niya tayo. Yung mga tao dito sa salibutan, nakikita din ng masamang espiritu at namimili din siya kung sinong papasukan niya. At kung alam niya na ikaw ay balot na balot ng grace ng Lord, ng glory ng Lord, ng power ng Lord, do you think pipiliin kanyang saniban? Hindi. Kapag totoo kang naka-abide kay Jesus Christ, na po, kaya mahalaga ang totoo kaysa sa peking pananampalataya. Baka kasi yung fake mo, fake. Amen? Mahalaga ang totoo na faith kaysa sa peking faith. Okay? I-activate niyo po ang faith natin. Na po, sabi niya, pinahintulutan niya. O, di ba? Ang Diyos din ang nagpapahintulot. He is in control. Pinahintulutan niya kaya't lumabas sa lalaki ang masamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ng may 2,000 palang baboy yon ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Biruin nyo, pati yung hayop ayaw ang masamang espiritu. Ang tahitahimik lang nilang kumakain eh, payapa silang kumakain. Nung sinaniban sila ng espiritu, nagpahulog sila sa bangin, nagpakamatay, nag-suicide, nagpalunod, kapatid. Yun yung epekto ng masamang espiritu sa tao. Kaya nga may espiritu ng galit, espiritu ng walang patient, di ba? Mga espiritu yan, na kapag ang masamang espiritu ang nakalagay, magagalitin ang tao, walang kapayapaan, kasi lahat ng masasama, kabaligtaran ng fruit ng Diyos. Amen? Lahat ng kasalanan, prutas yan ng masama. Lahat ng mabuti, prutas yan ng Holy Spirit. Kaya kung ang hayop ayaw din nila yung masamang espiritu, ikaw gusto mo? Amen? Espiritu ng addiction. Diba? Nagpakamatay, pati baboy nagpakamatay, ayaw nila. Ayaw din nila ng masamang espiritu, kaya nagpalunod na lang sila, mas ginusto nilang nagpakamatay. Tumakbo ang mga tagapangalaga ng kawan ng baboy at binalita sa bayan. Sa karatig puok ang pangyayari, kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinapian ng demonyo, nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip. Di ba? Ang halaga ng isip, napakahalaga ng isip, kapatid. Kasi pag ito na-torture ang buong katawan mo, maniwala ka. Kahit wala kang sakit, magkakasakit ka pag ang isip mo ang pinapasok mo ng mga demonyong mga isip na negatibo. Maniwala kayo, mamamatay kayo sa takot, mamamatay kayo sa kaiisip sa sakit, mamamatay kayo sa problema, mamamatay kayo kaiisip ng utang, mamamatay kayo kapag ang isip ninyo na torture po ng espiritu ng torturer na to, ng demonyo. Kaya mahalagang isip. Kaya inaalagaan yan, tinatransform ng Diyos ang puso at isip mo. Baguhin na ninyo ang isip nyo. Diba? Kasi kailangan mong kontrolin at disiplinahin sarili mo. Hindi ko kayang kontrolin yung isip mo, Ate Lina. Ikaw lang magkokontrol yan. Kung iisipin mong nasa maayos na kalagayan ang iyong pamilya. Diba? Believe in the name of Jesus. Kasi kahit kaiisip mo, wala kang magagawa. Pero ang Diyos may magagawa. Ang panalangin mo may magagawa in the name of Jesus. Be healed. Diba? Believe na yung asawa mo magaling na. Believe that there is power in Jesus. Believe in your faith that He is God. He is the healer. He is the Jehovah Rapha in the name of Jesus. Be healed. Amen? Believe. Samahan mo yung panalangin na yun. Hindi ka lang hingi ng panalangin. Maniwala ka rin that there is power in healing.
And the great healer is Jesus Christ itself. No other than, hindi si Beverly na nanalangin, hindi si Ate Teresa na nanalangin, hindi si Andrea na nanalangin. Jesus himself. And the prayer in the name of Jesus is the powerful. Amen? Katulong lang natin ang prayer. Back up natin ang prayer. Ang Diyos pa rin ang magkakaloob. Kahahabagan ko ang gusto kong kahabagan, sabi ng Diyos. Amen? Kahabagan niya. Pagagalingin niya, gusto niyang pagalangin. Nakita niyo ba yung babaeng Samaritano na nag-iigib lang? Sino nag-aakalang lalapitan siya ng Diyos? Tinawag niya ba yung Diyos that time? No. Nag-iigib lang siya. Pero sabi ng Diyos, kahabagan ko yung gusto kong kahabagan, kaya nilapitan niya. Humihiling ba yung babae sa kanyang Samaritano? Hindi. Di ba? Pero bakit sinabi ng Lord? Hindi mo masabi kasi may asawa mo. Yung 5 asawa na yun, tinatawad ng Diyos, ginamit niya. Siya ang kauna-unahang babaeng ginamit sa Samaritan na walang pangalan. Babaeng Samaritano. Hindi mo kailangan ng pangalan para gamitin ng Diyos sa kalwalhatian ng kingdom ng Panginoon. Because your name is not important. Ang pangalan ng Diyos lang ang mahalaga. Ikaw ang Misaya! Sabi niya gano'n. Oh, takbo siya. Pinakilala niya yung Misaya. Hindi pangalan niya. Kaya wag glory to me. Glory to God. Yung lumpo na nakaupo doon sa tubig, sa batisan, na tuwing dumadaan yung bukal, naniniwala sila na yung tubig na yun ang nagpapagaling sa kanila. Ang di nila alam si Jesus Christ ang kailangan nila. Kaya nung lumapit si Jesus Christ doon sa parilasado, hindi ako, kapag inaabot ko yung tubig, bago mamatay yung tubig, patay na, kaya hindi ako gumagaling. Sabi ng Lord, bumangon ka, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo. Magaling. Araw pa yun ng pagpapahinga, araw pa ng linggo, pinagaling ng Diyos. Sabi ng Diyos, anong mas madaling? Anong mas madaling sabihin? Tumayo ka at maglakad ang paralisado at magpatawad ng kasalanan. Si Jesus Christ itself ang gumawa nun. Hindi mo na iintindihan ang mga nangyayari. Pero Jesus Christ is the rule. He is the rule. May isa pang hintil na lumapit sa Panginoong Diyos. Hindi pa panahon ng mga hintil noon. Hindi mo pa panahon yun. Hindi ko panahon yun. We are Gentiles. Lumapit siya sa Diyos. Sinasaniba na masamang espiritu yung kanyang anak. Pagalingin niyo po yung anak ko. Lumayo ka sa akin, hindi ka Hudyo, sabi ng Panginoon. Sabi ng babae, kung nabasa niyo yung kwento na yun, sabi ng babae, hindi ba ang aso? Kinakain din naman niya ang mumu ng kanyang amo. Naantig si Lord dahil sa faith nung hintil na yon, kahit hindi pa oras na mamatay si Jesus Christ para sagipin ng mga hintil. He break the rule because He is the rule. Hallelujah. Jesus break the rule. Kahit hindi pa panahon ng hintil. Sabi niya dun sa babae, umuwi ka, magaling na ang anak mo. Bakit? Hindi mo naiintindihan ang Diyos. Pero Jesus Christ himself, He is the rule. Siya ang batas. Siya ang batas. Kahahabagan ko ang gusto kong kahabagan, sabi ng Diyos. Pero yung hintil na yun, nilakasan niya yung loob niya. Yung pananampalataya niya, lumapit siya sa Diyos. Kahit tinataboy siya ng Diyos. Nanampalataya siya sa Diyos. Na kahit aso ang tingin sa atin ng mga Hudyo noon, tayo ay aso at baboy. Kasi tayong mga tao, tayong mga hintil, kapag may sinasabi tayo, kinakain natin, kaya aso ang description sa atin at saka baboy. Kasi kahit paliguan tayo, buwabalik pa rin tayo sa kasalanan. Pero dahil sa pananampalataya niya, kahit ang aso kumakain ng mumu ng amo niya, ibig sabihin sa biyaya ng Diyos, tumatanggap kahit masamang tao, nakakatanggap ng kabutihan ng Diyos. Yun yung sinasabi ng hintil na yun. Kaya sabi niya, dahil sa pananampalataya mo, umuwi ka na, magaling na anak mo. Magaling na anak niya. Amen. Jesus is the rule. He can break the rule ng panahon na yun because He is the rule. He is the Word. Amen? He is the Word. Sabi niya na, tapos, nung pinamalita yun, di ba, nakaupo na yung lalaki, matino na siya, alam na niya yung ginagawa niya. Kaya nga ang lalaki, di ba, kapag ikaw sinaniban ka, di ba, sino bang gustong maging hindi ka maayos? Hindi mo yun gusto, pero dahil sa masamang espiritu, nagiging ganun ka. Kaya i-rebuke natin yun. Huwag na tayong papayag na sasaniban tayo, kaya naging maayos ang itsura niya. Naligo siya, nanamit siya ng maayos, di ba?
Kasi hindi naman niya alam yung ginagawa niya na nakasalim sa kanyang masamang espiritu. Kaya paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaki na dating nasapian ng demonyo, nakaupo ito, nakadamit ng matino, ang isip, at sila'y natakot. Imbis na magpasalamat, natakot pa sila sa Diyos. Di ba? Ganun yung tao. Imbis na magpasalamat sa miracle ng Diyos, inuusig pa si Lord. Di ba? Inuusig pa si Lord. Kung tutuusin, problema nila yung baliw na yun eh. Yung lalaki na yun na may masamang espiritu, problema nila sa barangay nila yun. Nung panahon na yun. Pero nung pinagaling, imbis na magpasalamat sa Diyos, tinataboy nila si Jesus Christ. Minsan ganun tayo. Imbis na lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng tulong sa Diyos, tinataboy natin yung Diyos. Kahit naririnig na natin yung boses ng Diyos, tinatalikuran natin at gumagawa pa rin tayo ng kasalanan kaysa lumapit at magmakaawa sa Diyos at humingi ng tawad sa lahat ng ating nagawang kasalanan. That is us. We are sinner. Diba? Ganun din sila noon. Kaya noon, sabi nila, nung isinalaysay, sabi niya, sinalaysay, sa 16, isinalaysay sa kanila ang mga nakakita ng nangyari sa dating sinapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. May ginawa ba ang Diyos sa inyo? May ginawa ba ang Diyos sa kanila? Naging harm ba si Lord? Ang Diyos lumalapit sa atin. Bakit lumalapit ang Diyos sa atin? Dahil ayaw mo maging mabuting tao? Dahil ayaw mo maging tapat sa Diyos? Dahil ayaw mo maging lingkod ng Diyos? Dahil ayaw mong manampalataya sa Diyos? Dahil ayaw mong gumawa ng mabuti? Bakit ayaw natin lumapit sa Diyos? Dahil gusto natin manatili sa kasalanan? Diba? Yun yung gusto ng mga tao, kaya pinapalayas nila yung Diyos. Amen? Pinapalayas nila. Sa lugar nila, pinapalayas nila yung Panginoon. Kaya ikaw, huwag ka magtataka kung ikaw ay Kristiyano. Didirihan ka ng tao para bang ang dala-dala mo. Ano ba yung dala mo? Kabutihan, kaligtasan. Wala tayong ibang ginagawa sa tao kundi maging witness because we are saved by the grace of God. Na kailangan natin ipahayag sa maraming tao because we itself is a witness ng kabutihan ng Diyos. Amen? Ngunit hindi sila pumayag. Sabi niya, sa halip, sinabi nila kay Jesus, sabi niya, nang pasakay na si Jesus sa bangka, sabi niya dito, nakiusap ang dating sinapian ng demonyo na siya'y isama niya. Alam mo, ang isang tao na totoong tumanggap sa Diyos at tinanggap si Jesus Christ sa puso, gusto nun laging sumusunod sa Diyos. Gusto nun lumalakad siya sa kabutihan ng Diyos. Ganun yung totoong tumanggap. Kapag ikaw ay tumanggap sa Lord, tapos bumabalik ka pa sa kasalanan mo, hindi ka nag-surrender, mag-repent ka, kapatid. Alam niyo po, yung mga parang mga Kristiyano na bumabalik pa rin sa kasalanan, ang kailangan natin repentance at hingin natin yung grace ng Lord. Hingin natin ang grace ng Lord. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ang sinabi na laka, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak sa ang lahat ng ginawa ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. By the grace lang, habag lang tayong lahat. Di ba? Umuwi ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha sa lahat ng nakarinig noon. Di ba? Ganun ka din, kapatid. Yun yung inaasahan sa'yo ng Lord. Kapag tumanggap ka sa Panginoon, ang inaasahan niya sa'yo, ipamalita mo yung kabutihan ng Lord, hindi nakatikom yung bibig mo. Na okay ka na ikaw na lang ang naligtas. Amen? Diba? Napakahalaga nun. Huwag kang papayag na ikaw lang naliligtas. Dapat nagpapahayag ka. Ang isang tao na naligtas, yun ang inaasahan ng Lord. Nag-e-expect siya na ipapakilala mo siya. Ipapakita mo yung biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa'yo. Diba? Kaya napakahalaga po nun. Napakahalaga po nun. Kaya nga sa Job 33, pakibasa nga po, sino po, sa Job 33:19 po hanggang 19 hanggang 25. Doon po tayo magtatapos. Na ang Diyos ang nagre-restore talaga sa atin, no po? Job 33:19 hanggang 25 po. Meron po ba kayong Bible? Basahin ko po kung wala. Job 33. Tingnan ko po kung meron ako dito. Si Job po, no? Ito yung tapat na lingkod ng Lord. Tingnan po natin na kung paano siya ni-restore ng Lord, no po? Job 33:22 hanggang 25. Sabi niya dito. Ito po sabi niya, 19 pinadalhan, sabi niya, hindi nais, sa 18, hindi nais ng Diyos na sila'y mamatay. Kaya sila'y iniligtas mula sa hukay. Pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit
Makinig po kayo dito ha. Pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot ang tao'y maituwid. Minsan ang sanhi po ng mga sakit hindi po yan galing sa Diyos. Pero minsan yung mga tao na matitigas ang ulo, binibigay ang sakit para maging matuwid, para makilala ang Diyos kasi minsan makabundo na tayo. Kaya nga iba-iba ang encounter natin sa Panginoon, no? Iba-iba po ang encounter natin. Yung iba na broken heart, yung iba sa awit, yung iba malungkot nung nakilala ang Diyos. Amen? Yung iba nasa kasalanan, 'di ba? Yung iba na bigo, iba-iba ang encounter natin sa Lord nung una. Ang taong may sakit ay walang panlasa. Masarap man ang pagkain, wala pa ring gana. Nauubos ang kanyang laman, natitira'y butot balat na laman. At parang handang-handa nang pumunta sa daigdig ng mga patay. O baka sila'y tulungan ng isa sa libong mga anghel na nagpapaalala sa mga tao sa kanyang mga tungkulin. May tungkulin tayo na po. Maaaring ito ang anghel ng puspos ng kahabagan. Grace, ay nagsabi ng ganito. Siya ay pakawalan. Hindi siya dapat humantong sa libingan. Narito ang bayad ng kanyang kalayaan. Jesus Christ po ang bayad ng ating kalayaan. Na freedom na binasa ko sa inyo kanina. Amen. Ang Diyos po ang nabigay nun. Siya ay gagaling, muling sisigla, tataglayin, muli ang lakas noong kabataan niya. Mananalangin siya sa Diyos at siya ay pakikinggan. Ang pagsamba niya ay mapupuno ng kasiyahan. Muli siyang ilalagay ng Diyos sa mabuting katayuan. Sino daw? Si Jesus Christ itself. Ang Diyos ang paraan ng lahat ng ito. Sa lalaki din na yun, si Jesus Christ din ang naging paraan. Sa buhay ni Job, Diyos pa rin. Kahit even wala pa si Jesus Christ itself, Yahweh. Si Yahweh ang nagbalik ng lahat ng yun. By the grace of the heart. Lord, biyaya daw na dala ng anghel. Kasi lahat tayo may anghel tayo kung tatawagin lang talaga natin po. At i-activate natin yung power natin. So, wag po tayo magpaalipin sa masamang espiritu dahil God is greater. He is greater. The Father is greater. More than anyone else. There is no more powerful than the Holy Spirit. Kaya i-activate mo yan sa katawan mo. At tanggalin mo ang lahat ng mga espiritu ng pag-aalala, lahat ng mga nakasapi sa'yo, at palitan mo yan. I-release mo yan. I-rebuke mo yan in the name of Jesus and let the blood covering na mag-shield sa'yo. Kapag nag-worship ka, there is bubbles ng glory na hindi mo nakikita. There's a bubble of glory na nagpo-protection sa inyo. You have to believe in Jesus. Just believe. Because you cannot please God without faith. So let's pray po. I-release po natin lahat yan. I-deliver natin to the Lord. I-deliver, i-renounce natin yung mga yan. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus. Lord, sa mga oras na to, we believe, Lord, that you are God. You are our Almighty God, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagtatanggal ng lahat ng mga kasalanan. Ikaw ang kordero ng Diyos na nakaupo sa kanang trono ng iyong Ama, Panginoon. Lord, sa mga oras na to, itinataas ko po ang lahat ng aking mga kapatid sa gawain na to, Panginoon. At dalangin ko, Lord God, ang lahat ng mga umaalipin sa kanilang mga sakit, in the name of Jesus, be healed. Sa mga latay ng ating Panginoon, Lord, ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng nananampalataya at naniniwala sa iyo, Lord God. Lord, we rebuke in the name of Jesus. Hallelujah. Konto shenteren bebebe, shenteren bebebe. Shenteren bebebe, shenteren bebebe. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are God by word, by do, Panginoon. You are indeed, Panginoon, truly God, Lord God. Hallelujah, Panginoong Diyos, kung paano mong inalis, Lord God, napapalapit pa lang yung masamang yung ikaw, o Diyos, you itself, Lord God. Papalapit ka pa lang sa masasamang espiritu, tumatakbo na sila, nagmamakaawa na sila, Lord God. Let that grace, Panginoon, be upon us in the name of Jesus. Sa mga may asawa na may kasakitan, Lord, we ask, Lord God, and we command, Lord, in the name of Jesus, Panginoon, all the sickness, Lord God, na umaalipin sa kanila, all the anxiety, Panginoon, lahat ng problema, mga utang in the name of Jesus, financial provision in the name of Jesus, we ask, Lord God, na putulin mo, Panginoon, ang kadenang ito sa lahat ng mga espiritu na to, espiritu ng kamatayan, we rebuke in the name of Jesus and we speak life
Because you are God itself, Panginoon. You are the life. You are the life. Those who believe in you, Panginoon. Those who trust in your name, because you are life, the truth, and the way, Panginoon. You are the miracle way, Panginoon. Worker, Panginoon. You are the way maker, in Jesus' name. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, Panginoon. Thank you for healing, Panginoon. Lord, we release, Panginoon, and we ask, Panginoon, for the divine protection sa mga kapatid ko, Lord, in the name of Jesus. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay at sa bawat sulok ng kanilang tahanan. At kung nasan man sila ngayon, Lord, let the divine glory, divine grace, divine protection, Panginoon, be with them in the name of Jesus. And in your stride, Panginoon, in your latay, sa mga latay mo, Panginoon, they are healed in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Lord, we believe by faith, Lord, and we praise you, and we worship you, and we believe that there is power in your name, Jesus. There is power in your name, Panginoon. There is power in your blood, Lord, in the name of Jesus. We renounce the sin. We renounce, Panginoon, ang lahat ng mga kasalanan. We renounce ang lahat ng pakikipag-apid, lahat ng pakikipag-boyfriend, Panginoon, sa mga tao na hindi karapat-dapat. We renounce ang kalibugan. We renounce the sin in the name of Jesus. We renounce the kayabangan in the name of Jesus. We renounce ang kasalanan, lahat ng gusto, Panginoon, ng laman na to. We renounce, Panginoon, ang lahat ng hinangad ng laman na hindi kalooban mo, O Diyos. We renounce in the name of Jesus, and we pray for the fruitfulness na nagmumula sa banal na Espiritu. In the name of Jesus, we pray, let the love, unity, joy, faith, disiplina sa sarili, kagandahang loob, Panginoon, Lord, we praise you, Lord Jesus, for you are God. Your goodness, Panginoon, will never ending. You endure. You will praise. You will exalt in the name of Jesus, Lord God. We thank you, Father. Abba, Father, you are our God, Lord. Lord, we lift up your name to the highest, Panginoon, of praises. We know, Panginoon, in Jesus' name we pray. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 And amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. Thank you.